Mula umpisa, kasama na po ni Yorme Isko. Nung panahon ng termino ni Yorme Isko, 3 taon lang, ang daming napagawang pabaha. Ang daming napagawang eskwelahan. Meron pa tayong 2 bagong ospital sa ating distrito. Yung bagong ospital ng Maynila, meron pa tayong ospital ng Baseco. Partida. Pandemya pa niyan. Nung pumutok ang pandemya, naaalala niyo po ba? Lahat ng pamilya sa Maynila, merong ayuda. Kumpleto tayo sa bakuna, kumpleto tayo sa gamot. Diba yung mga pinagsalita pa nga akong Sorry. Hey. Sana wala. Topet di Boss Dandan. Morning pare. Ay, good. Happy Monday pare. Good joints. Good joints. Hey. Oo nga, no, Yorme. Oo. Pare. Pare. Boss. Oy, pare. Pare. Parang wala tayong morning, boss. Morning. Masakit, ano na pakiramdam mo? Okay na. Pareho tayo. Hindi, nagkasakit to. Kami, 3 araw. Dito ka, kabilang. Dito lang tayo. Bakit na ako aso? Galing. Una sa lahat, alam ko kung bakit kayo nandito para suportahan ang ating nag-iisang Yorme Isko Moreno Dumagoso. Sa mga hindi ko pa po napupuntahan na lamesa, sa mga chairman na award secretary na hindi ko pa po napuntahan, pasensya na po kayo. At sinusubo po ng aking energy na makakapili po kayong lahat. Huwag po kayong mag-alala. Gabi-gabi po, umiikot ako para makasama din yung mga tanong natin. Siguro naman sa loob ng 3-4 na buwan, maiikutan ko po kayong lahat. Pwede dito po akong imbitahin kung gusto nyo akong makasama at mas mabuti at mas malalim. Na imbitahan po ako at ako naman po ay open para po malaman din ano po yung mga pangangailangan ninyo. Hindi ko man po kayang ibigay lahat, pero nagsusumika po ang inyong lingkod para mapagsilbihan po ang buong Distrito 5 ng Maynila. Nagpapasalamat ako sa aking grupo, Konsehal Monyo Pango, JB Lison, Chembo Remeo, at sino ba? Bobby Spirito, nasan si Bobby? Yung kumpare ko, masipag, ikot ng ikot. Ayun, no? Chi Atienza. Sasabihin ko ba? Babatiin ko ba si Chi? Baka mali yung pagbati ko. Siyempre, ang ating kaibigan, Chi Atienza. Maraming salamat po. Ang dami kong itinuturo sa akin ng mga konsehal natin. Lalong-lalo na po kay Yorme Isko Moreno, ang dami ko pong natututunan. Pag nagkukwento lang siya, nakikinig lang po ako. Kung nanibagaw ko, ang dami ko pala ditong kabats. Alam niyo kanina nga sumasalubong ako sa inyo. Marami kong nagsasabi, Konsehal Che, long time no see. Tama mo ba yun? Marami pang babas dito ha. May tanong na ako sa inyo. Ano ba
sa Tagalog ang ibig sabihin ng long time no see? Sige, dito po. Konti lang. Ano sa Tagalog? Matagal na hindi nakikita. Kung sa akin, retired na ako, ang ibig po sabihin ng long time no see, matagal na walang kita si Consiarche Borromeo. Magandang hapon po muli. Kukunin ko itong pagkakataon na ito upang magpasalamat ko sa inyo. Noong 2016, 2019, at 2022, tinulungan niyo po ang aking anak, si Consial Davis Borromeo. Maraming salamat po. Diyan po siya. 20 years na po. 4 na mayor ang inabot ko. Ang kahuli-hulihan po, si Mayor Isko Moreno. Tama ba? Noong panahon ni Isko Moreno, doon po nagsimula ang pagbabago at pagpapaayos at paglilinis po ng sityo. Tama po ba ako? Kasi po ako, hindi nyo natanong, ang akin pong vision sa Luzon. Kasi, tumingin po kayo sa mga nakaraan po sa Asia. Ako po ay naniniwala, walang lungsod o bansa sa buong mundo na hindi umunlad, na hindi muna nag-ayos at naglinis. Kaya po, samahan niyo po kami sa isang lungsod na makulay, maayos, malinis, at puno ng ngiti at saya. Joke lang. Di ako kakanta ngayon. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza. Marami po sa inyo dito kaibigan ko na. Kung hindi man nabisita ko o nakulit ko na sa mga barangay nyo. Dahil simula po nung ako'y nagdesisyon na bumalik po dito, talaga namang tuloy-tuloy na akong umikot, sumuyod para maintindihan kung ano bang problema ang nararamdaman ng ating distrito ngayon. Alam niyo, kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim Atienza, ako po ay isang journalist na sa telebisyon, artista sa GMA7. Pero ang pinaka-proud ko ako ay ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Pero bilang isang journalist, ng 6 na taon, ako po'y pinapon sa liblib na lugar sa buong Pilipinas para makita kung ano ang problema ang kinakaharap ng ating bansa. Ang nalaman ko noon, ang pinakamalaking problema natin ay kahirapan. Dahil doon sinulong po natin sa tulong ng ating grupo sa Kababaihan ng Maynila na itulak ang livelihood training sa ating distrito. Pero alam nyo, tatapatin ko kayo. Dahil sa aking pagsuyod po sa ating distrito, nakita ko hindi ng kahirapan ang problema ang kinakaharap natin. Kasama rin po dito ang issue sa ospital. Meron po akong nakakadaupang palad ng mga inahan. Hihingi ng konting barya para makabayad ng gamot ng kanilang mga anak. Dahil sila ay nasabihan na may taning ng buhay o kailangan dumaan sa treatment, kailangan bumili ng gamot, pero ang problema, wala pong gamot sa mga ospital. Hindi lang kahirapan ang problema, kundi ang kawalan ng suporta sa mga tao na nakatira dito sa ating distrito. Isa pa pong problema nakita ko ay edukasyon. Minsan nagmumunahan ang mga estudyante natin para makuha ng slot sa mga city colleges. Nauuna minsan makapasok, hindi naman taga Maynila. Nakita ko rin ang problema minsan sa barangayan. Maraming beses, madaling araw nandun pa ako tumiikot. Nakita ko, lalo na ang mga tanod natin, kagawad, punong barangay, hindi na natutulog gabi-gabi para siguraduhin na nakakatulog ng mahimbing ang buong barangay nila. Alam ko lahat kayo walang benepisyo, tama? May insurance kayo? Pero sino ang nakikipaglaban para sa seguridad ng inyong barangay? Kayo. Kaya nandito po ako sa harapan ninyo para representa ang mga nakikita ko pong problema.
Alam ko na nung panahon ng aking mahal na ama, sinalagaan niya ang barangay. Sino po dito ang nakaramdam ng pagkalinga ng aking ama? Taas po ang kamay. Naku, nakikita na natin ang edad niyo. Pero okay lang po. Pero kasi ang aking ama talaga, inuna po talaga ang barangay. Bakit? Dahil sa programa niya Buhayin ng Maynila. Dahil alam niya, pag binuhay niya ang mga barangay, meron siyang partners para mapalaganap ang programa niya. Na nakita niyo po for 9 years, gumanda po ang ating lungsod. Nakaligog ng pera para gumana ang ekonomiya sa ating lungsod. Nandito po ako sa harapan ninyo para ipagpatuloy po ang programang Buhayin ng Maynila ng aking ama. At kaya ako, bilib na bilib sa ating Yorme dahil nakita ko po nung siya po yung umupo, pinagpatuloy po niya ang Buhay ng Maynila program ng aking ama. Hindi lang yun, binuhay din po niya ang mga Manilenyo. Kaya ako nandito sa harapan nyo, tuloy-tuloy na makikinig sa bawat barangay. Dahil ang trabaho po ng mga konsehal, malaman na ng problema ng bawat barangay para sa ganon may magawa tayong solusyon. Hindi po ako nandito dahil iniisip ko doon bilang isang karera. Journalist po ako, artista, entrepreneur. Okay na po ako. Pero nung binukas po ang pintuan ito para sa akin, ito po yung isang misyon na binigay po ng Panginoon sa aking puso. Kaya makakaasa po kayo. Pangarap ko po na ako'y bata pa ay maging isang misyonaryo. Totoo po yan. Ngunit dinala po ako ng Panginoon sa iba't ibang mga karera, iba't ibang lugar. Sakali ako po ay makaupo dito balang araw. Ang puso po ng isang misyonaryo ang dadali ko po sa bawat barangay na nandito ngayon. Mahal na mahal po kayo ng pamilya Atienza. Ako po ang paboritong anak ng aking ama. Huwag niyo na lang sabihin na sinabi ko yun dahil dadating ang Kuya Aldo mamaya. Pero dinala po niya ako dito. Dahil hinulma po ako. Nakapagtapos po ako ng political science, major in governance. Ako po ang tinrain ng aking ama para sumiklam muli ang mga puso niyo at bumalik ang Islam sa inyong mga mata. Mahal na kayo. Po sa inyong lahat. Siguro mabilis lang po, no? Nung nakaraan po na eleksyon, ako po lumapit sa inyong lahat at nangako po ako sa inyo na ako po ay magsisilbi sa abot ng aking mga kaya sa aking distrito. At pinibigyan niyo po ako. Doon pala maraming salamat. Ito nakalipas po ng mga taon, during my term po, kutob ko naman po, ginampanan ko naman po at tinupad ko naman po yung pangako sa inyo. Nagsilbi po ako ng tapat, nagbigay po ang ating opisina ng mga financial, medical assistance, sumuporta po tayo sa mga proyekto ng barangay. At higit po dyan, sa unang termino ko po, nakapagpasa po ako ng 10 ordinansa bilang principal author at 40 ordinansa po bilang co-principal author. At higit pa po dyan, ito pinaka-proud po ako. Nakapagbigay po tayo ng 400 plus na scholarship sa mga kabataan na gusto po pumasok sa kolehiyo. So maraming salamat po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na may handog po kung ano po yung pwede kong matulong sa ating mga kadistrito. Sana po, dahil po sa sinabi ko na yan, medyo nag-earn ko po yung inyong pagtitiwala sa akin. Ngayon po, alam ko po, ako pipilisan ko lang yung salita kasi alam ko po, may hinihintay talaga kayo magsalita mamaya yung guest of honor natin eh. Pero nakikita ko rin po sa mga mukha ng mga nakakausap ko kanina, marami nagtatanong, Konsi, bakit ka nandito? Konsi, bakit? Diba? Ako po simple na lang po. Ako po siguro naman sa mga gawa ko po nitong nakalipas na taon, napakita ko po sa inyo na tinutupad ko po yung pangako ko sa inyo. Nandun ako sa taong pinagkakatiwalaan ko. Nandun ako sa taong alam kong makakasuporta sa mga residente ko dito sa district. Sa desisyon na ito, hindi ko po inisip yung aking sariling kapakanan. Ang rason po nito desisyon namin ay dahil mahal na mahal po namin kayo sa Sico District. So yun lang po, hindi ko na po ito papakabaan. Ako po inyong konsihan, Consilator J. Bison. Magandang tanghali po sa inyong lahat. God first. Hello! Hi! Gising na gising kayo ah. Pero last week bumagyo. Pero maraming salamat. Nandito kayo lahat ngayon.
At ako po inyong katropa, Kausel Monyo Pangko. Sa mga hindi pa po nakakaalam, naging barangay kagawad din po ang inyong lingkod. No, naging barangay chairman at syempre tinulungan ng barangayan maging isang konsehal. At ako po ay siguro karamihan sa inyo kilala nyo na yung mga serbisyo po natin, talagang sobrang pagmamahal ko sa distrito natin. No, tuloy-tuloy lang po natin ang ating mga programa. Bakit po, ang mga Lacuna family ay mahal na mahal ko rin. Napakabait po nila. Kaya yung nangyari sa amin, talagang nagmuni-muni ako. Diba? Nagsimba ako. Kinonsulta ko pamilya ko. Kinonsulta ko mga iba't ibang tao, mga kaibigan ko. At ang masasabi ko lang, ang puso't damdamin ko ay kay Yorme Isko Moreno para po sa ating buong distrito at syempre sa pamilya. Mahirap po desisyon, no? Pero yan po, no? Talagang kailangan unahin natin ang syudad natin. Diba? Mas mahal po ang syudad natin, kaya walang iba ang tutulungan natin at ibabalik natin si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Sa inyo lahat po, ako yung katropa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Basta kami po dito sa Distrito 5, God first po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga mga kabady. Kamusta na po kayo? Ibang klase talaga ang 5 distrito. Kahit medyo makulimlim, kitang-kita yung puwersa at pagmamahal sa nag-iisang Yorme Isko. Alam niyo po, ang inyong kabady, mula noon, mula umpisa, kasama na po ni Yorme Isko. Nung panahon ng termino ni Yorme Isko, 3 taon lang, ang daming napagawang pabahay. Ang daming napagawang eskwelahan. Meron pa tayong 2 bagong ospital sa ating distrito. Yung bagong ospital ng Maynila, meron pa tayong ospital ng Baseco. Partida. Pandemya pa yan. Nung pumutok ang pandemya, naaalala niyo po ba? Lahat ng pamilya sa Maynila, merong ayuda. Kumpleto tayo sa bakuna, kumpleto tayo sa gamot. Kaya sana po, pagdating ng tamang panahon, iparamdam po natin kung paano magmahal ang 5 distrito sa ating Yorme Isko Moreno. Kaya inyong kabady, hindi naman po humihinto. Matanong ko lang po natatanggap po ba yung inyong birthday cake? Nakakatanggap kayo lahat? Abangan nyo rin po ang pagbabago po sa inyong mga barangay sa muling pagnununsad ng ating 1 linggong ayuda. Naalala niyo po ba yung ayuda natin Panisan? Nag-umpisa na pong umikot. Pagtamutan niyo na po yung nakayanang mong Panisan. Sa hirap po ng buhay ngayon, mairaos ko lang po yung 1,000 niyong almusal. Napakasaya ko na po. Nakikita niyo po ba yung ating ambulansya? Nakikita niyo po sa inyong mga lugar? Yung ating Kabady Health, Kabady Ambulance, nagsiservisyo po sa atin 24/7. Kahit anong oras na kailangan niyo ng ambulansya, pagbigay alam niyo lang po sa ating mga kabady. Nakita niyo na po ba yun? Sila gusto sumakay. Sumakay. Pero ang importante, sa oras na kailangan niyo ng ambulansya, laging nakaantabay ang ating Kabady Health, Kabady Ambulance. Lagi niyo pong tatandaan, kapag may emergency, tawagan si Kabady. At muli, ito po ang inyong Kabady, Bobby Espiritu. Maraming